Sa silid na puno ng tensyon, nakatingin si Mo sa nanginginig at tulala si Shayna. Tinawag ito ni Mo nang may kaba. Napatingin ito sa kanya, alam niya pa rin ang kanyang pangalan, baka nasa tamang pag-iisip pa rin ito, ani Mo sa kanyang isipan. Nang walang ano-ano, inatake siya nito. Nang papalapit na ito, sinabi niya kay Lian, pakalmihan natin siya. Mula sa loob, narinig nila Liu mga malalakas na kalabog. Nababahalang tanong ni Liu kung okay lang ba talaga si Shayna. Tugon naman ni Labo nang may kaparehong reaksyon, paano ko malalaman? Ilang sandali pa'y dumaan ang katahimikan. Wika ni Labo na may pag-aalala, nawala na ang ingay. Dahil sa pagkabahala, inaya ni Liu si Labo na tingnan kung ano na ang nangyari. Pinigilan naman siya ni Labo at nagwikang, hayaan mo na, iyon ang bilin ni Lin mo. Pero ani Liu, sa kanyang kuryosidad, tinanong niya si Mo kung ayos lang sila sa loob. Tumugon naman si Mo nang may kalmadong tinig, ayos lang kami, bantayan lang ninyo ang pinto at may inaayos lang kami nila Shayna. Makikita, pinipigilan ni Lian si Shayna habang nanginginig ang katawan at umuungol ito. Natapos noon, naisip ni Mo na may pagkabahala sa sitwasyon. Kung magpapatuloy ito, lahat kami ay masasaktan. Kaya naman susubukan niyang kumonekta sa espiritu nito. Nang iiko-konekta na ni Mo ang kanyang sinulid kay Shayna, natigilan ito nang makita niyang natulala at kumalma na ito. Sa sandaling katahimikan, nagwika si Shayna, anong ginagawa mo? Nagtatakang tanong ni Mo kay Shayna, nakapagsasalita ka. Sinambit naman ni Shayna ang kanyang pangalan ng may mahina at kalmadong tinig. Dahil dito, muling tinanong ni Mo, Shayna, naalala mo pa ba ang lahat? Subalit ang sariling pangalan lamang nito ang kanyang nababanggit. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Shayna ng matinding sakit ng ulo, napasigaw ito. Kaya naman, inutusan ni Mo si Lian na pigilan ito. Ani Mo nang may mataas na tinig at pagkabahala, sinunod naman ito ni Lian ng walang alinlangan. Muling sinubukan ni Mo na i-connecta ang kanyang sinulid nang siya ay makapasok sa diwa ni Shayna. Nakita niya itong nababalot ng dalawang uri ng liwanag. Sa kanyang pagpapalagay, napagtanto niya na ang spirit power ni Shayna ay magulo. Dagdag pa niya, may dalawang kamalayan itong bumabalot sa kanyang pagkatao na nagbabanggaan sa kanyang isipan. Kaya naman, naisip niyang may schizophrenia si Shayna. Dahil sa paglapit ni Mo sa diwa nito, napasigaw si Shayna sa sakit at makikita ang kanyang mga mata ay magkaiba ang kulay. Sa loob naman ng diwa ni Shayna, inalis ni Mo ang negatibong kaisipan na bumabalot sa diwa nito bago siya gumawa ng koneksyon sa espiritu nito. Ilang sandali pa, natapos na si Mo at nakagawa na rin siya ng koneksyon kay Shayna. Matapos nito, napabuntong hininga si Mo, ramdam sa kanyang isip ang matinding pagod at siya ay napahiga. Ang oras ay mabilis na lumipas at ang gabi ay malalim na. Habang pinagmamasdan ni Mo si Shayna at si Lian, bulong ni Mo sa kanyang sarili, maswerte ako't nagawa ko. Kung ang aking espiritu ay mahina tulad noon, hindi ko magagawa ito. Nang biglang bumukas ang pinto at nadinig ang malakas na sigaw ni Liu, Shayna. Napalingon naman ito sa kanya, nilapitan niya ito at hinawakan sa balikat. Napasabi si Mo nang may pagkabahala sa kanyang ginawa, huwag mo siyang hawakan. Sa sandali din iyon, nawala ang kalmadong mukha ni Shayna at nanlisik ang mga mata nito at tinulak si Liu. Dahil sa pagkatumba nito sa sahig, walang ano-ano pa'y makikita si Shayna ay papalapit sa kanya at handa siyang patayin nito. Nang malapit na ang pag-atake ni Shayna, kita naman ang kaba sa mukha ni Liu. Mabuti na lamang at mabilis itong napigilan ni Mo gamit ang kanyang sinulid. Nagtatakang tanong ni Liu kay Mo, anong nangyari kay Shayna? Sagot ni Mo, maaaring ito ay isang sintomas ng virus. Tumatakbo naman sa isip ni Mo ang isang bagay, ang kanyang spiritual power ay hindi pa sapat upang kontrolin sina Shayna at Lian ng magkasabay. Iyon ang kanyang limitasyon, at kung hindi niya makontrol si Shayna, maaari itong magwala. Kaya naman, sinabihan niya si Liu, hayaan muna natin ito, dahil kung hindi, baka mapahamak ka. Banggit naman ni Liu nang may pagtataka at halong pag-aalala, bakit ito nangyari sa kanya? Wika naman ni Mo, sa tingin mo ba ay mas maayos na ito kung mamatay si Shayna o kaya'y maging katulad ng sinapit ni Lu Xin?
Sagot naman ni Liu ng may alinlangan, may punto ka, at mukhang hindi kanya sasaktan. Sa isip naman ni Mo, maaari na akong namatay kung wala ang aking special ability na makontrol ang mga zombie. Sa pagpapatuloy, sinabihan ni Mo ang lahat na magpahinga na. Sa lalim ng gabi at maliwanag na buwan, tinanong ni Mo si Shayna, naalala mo na ba ang lahat? Makadalawang ulit niyang sinambit ang pangalan nito, nang siya ay matahimik at naisip na nagre-react lamang ito sa sarili nitong pangalan. Dagdag pa niya, si Lian at si Shayna ay may parehas na primary consciousness, ngunit ang kay Shayna ay mas malinaw kaysa sa kalagayan ni Lian. Makikita naman si Lian na nakatayo sa salamin na bintana habang ang kanyang magandang mukha ay tinatamaan ng liwanag ng buwan, at pinagmamasdan sila. Sandaling iyon, nakita ni Mo ang espada ni Shayna. Ipinakita niya ito kay Shayna at itinanong kung naalala pa niya ito. Napansin naman ito ni Shayna na may kagustuhan na makuha ito, kaya naman hinablat niya ito sa kamay ni Mo. Babawiin na ni Mo ang espada. Napaatras si Shayna sa kanyang inuupuan, baka sa mukha nito ang takot na makuha sa kanya ang kanyang espada. Nang muling tangkain ni Mo na kunin ang espada, sumambulat sa kanya ang sipa ni Shayna. Bumagsak si Mo at makikitang tumulo ang dugo sa kanyang ilong. Sa sandaling iyon, wika ni Shayna na may kaunting galit, hindi pwede. Sa kanyang pagkakahiga, muling naisip ni Mo, mabuti na ito kaysa maging isang baliw na zombie. Sa pagpapatuloy, naglakad si Mo at naupo sa isang tabi. Ramdam niya ang matinding pagod sa kanyang katawan dahil sa mga nangyari. Makikitang nakasunod sa kanya si Lian. Tumabi ito sa kanya, at pareho silang nagpahinga. Kinabukasan, kinakatok ni Labo ang pinto, at tinatawag si Lin Mo. Brother Lin, may nangyayari. Aniya na may pagkabahala. Lumabas naman si Mo at nagtanong kung ano iyon. Paliwanag ni Labo, Ling, may mga tao sa street. May pag-aalala sa tinig, sagot naman ni Mo, mga survivor. Tara, usisay natin. Sa labas, makikitang may mga taong nakatago sa likod ng mga sirang sasakyan at pinalilibutan ng mga naglalakad na zombie. Ilang sandali pa, madidinig ang sigaw ng isang lalaking may pulang buhok. Team 1 at Team 2, depensahan ang harapan. Team 3 at Team 4, ay cover sila ng mga armas. Ang tinig na may determinasyon. Dagdag pa niya, magaling atakihin ang mga naunang zombie. Hahanap tayo ng paraan para makadaan. Habang gigil sa pagpatay ng zombie, nakuha naman nila ang interes ni Mo. Wika niya sa kanyang isipan, magaling. Ang iba ay umaatake sa zombie at iba naman ay nagko-cover. Hindi lang ito, dinidepensahan din nila ang isa't isa. Ito ang tinatawag na survivor team, wika niya na may ngiti sa labi. Sa pagpapatuloy, isang palakol ang sumire sa gate. Sigaw ng lalaking may pulang buhok, tapos na. Atres, Team 1 at Team 2. Atres na, Team 3 at Team 4, ay cover sila. Habang pinapanood nila ito, sinabi ni Liu kay Lin Mo, tara na, papasok na sila. Mahinang tinig na may pag-aalala, dagdag pa ni Labo, pinapapasok nila ang mga zombie sa loob. Dahil sa pagkadismaya ni Mo sa kanila, napasabi na lamang itong, buwisit. Nagbibiro ba sila? Ramdam sa loob ang matinding tensyon. Ang ingay ng mga zombie at ang amoy ng mabahong nabubulok na laman ng mga ito ay para bang isang parada ng nagkukumpulang grupo ng mga langgam. Sa hagdang patungo sa kinaroroonan nila Mo, makikita ang survivor team na nakikipagpatintero sa mga zombie para sa buhay at kamatayan. Lee, ano na? Tanong ng isang lalaki na may kalakasang wika at takot sa tinig nito. Hinampas ni Lee ang pinto ng may lakas, at sa talsik nito, bumukas ang pinto. May pag-aalala, bilis. Lahat ay pumasok na. Sigaw niya. Sa kanilang pagpasok, naglalagablab ang tensyon, bakas sa kanilang mga mukha ang pangamba at takot para sa kanilang buhay. Ang mga kasamahan ni Lee ay sinawing palad na nahuli ng mga zombie. Sa kabilang banda, habang nag-iisip si Mo, nagsalita si Liu at tinanong siya kung ano na ang gagawin nila. May takot sa maaaring mangyari, nagdalawang isip si Mo. Maaaring sinusubukan nilang sumugal sa paggamit ng building upang makatawid sa kabilang ibayo nito, wika ni Liu na may pagtatakang tanong sa kabilang ibayo. Ipinaliwanag ni Mo na ang building na ito ang pinakamalapit sa gate. May artificial na lawa sa isang ibayo, at sa kabila naman ay makikita ang Fountain Plaza at
Ang mas importante, ang mga espasyo ng mga building. Kaya naman may madadaanan sila para maiwasan ang alon ng mga zombie. Dagdag pa niya, ito ang dahilan kung bakit niya pinili ang building na ito kahapon. Sumang-ayon si Liu sa plano ni Mo. Ngunit bigla nilang narinig ang isang malakas na sigaw na humihingi ng tulong. Natahimik ang dalawa dahil dito. Sa pagpapatuloy, sinabihan ni Mo si Liu na mabilis silang makakarating. Tanong ni Liu na may pag-aalala at alinlangan, anong gagawin natin? Tutulungan ba natin sila? Paliwanag ni Mo, paano tayo makakatulong? Mahigit 30 zombie ang nakasunod sa kanila. Kung bubuksan natin ang pinto, sigurado matatrap tayo dito. Napaisip si Liu sa sinabi ni Mo kaya naman sinabi niyang mainam na tumalon sila sa kabilang ibayo ng building upang makaalis. Tanong ni Liu na may takot, tumalon sa building. At sinabihan ni Mo sina Shayna na mauna na sila upang masigurado ang kanilang daraanan. Sa sandaling iyon, mabilis na tumalon sina Shayna at Lian sa bintana ng walang alinlangan. Tinawid nila ang mga palapag gamit ang mga aircon. Mabilis silang nakarating sa ibaba. Gulat at pagkamangha ang makikita kay Liu. Sa ibaba, habang nakatayo sina Shayna at Lian, nakita sila ng ilang bilang ng zombie. Agad itong sumugod sa kanila. Sa paglapit ng mga ito, nadama nila ang matinding killing intent ng dalawa. Sa isang iglap, bumagsak ang mga ito. Manghang-mangha si Liu sa ginawa ng mga ito. Pagkaraan ng ilang sandali, inihulog ni Mo ang isang lubad. Wika ni Liu na may pag-aalala, ang lubad ay maiksi. Kampanteng sagot ni Mo, hindi tayo mamamatay. Babagsak tayo sa makapal na damuhan. Pagkababa ni Mo, sinabihan niya sina Liu, tatalon ba kayo o hindi? Maghihintay lang ako sa loob ng 2 minuto. Kita sa mukha ng dalawa ang pag-aalala habang naririnig nila sa labas ng pinto ang kalabog na gawa ng mga zombie. Napasigaw si Labu sa tensyon, papalapit na sila. Tumalon na tayo, wala na tayong pagpipilian. Si Liu, kahit may pag-aalinlangan pa rin, muling napasigaw si Labu na may mataas na tinig ng panghihikayat, tumalon ka na. Gusto mo bang maging pagkain ng mga zombie? Dahil dito, kahit kabado, sumang-ayon na rin si Liu at tumalon gamit ang lubad. Sa pagbaba, napaluhod si Liu sa sobrang kaba. Sinabi ni Mo, tayo na, aalis na tayo rito. Ilang saglit, bumagsak ang mga zombie mula sa itaas. Sa pagtayo ng mga ito, tumaas naman ang pagnanasa ni Shayna na pumatay. Nanlaki ang mata ni Mo sa pagkabahala at nag-isip, si Shayna ay nasa killing mode na naman, siguro dahil sa nakapatay siya ng maraming zombie. Kaya naman pinag-igting niya ang koneksyon nito upang hindi sila mapahamak. Muling sumigaw, si Mo na may pagmamadaling tinig, umalis na tayo. Nagmamadali silang lumabas ng gate, at pinagmamadali sila ni Mo. Ilang sandali pa, habang sila ay mabilis na tumatakbo, napansin ni Liu ang mga survivor at tinuro ito kay Mo. Habang hinahabol ni Mo ang kanyang hininga, nakita niya ito at napasabi na napakabilis nila. Kaya naman sinabi niya sa grupo na umiwas sa kanila upang maiwasan ang anumang gulo. Sa pagpapatuloy nila sa isang makitid na eskinita, makikita ang iilang bilang ng mga zombie. Napasigaw si Mo, patayin natin sila. Aniya, na may tinig na galit at may determinasyon. Kaya naman hinarap nila ito. Sa kabilang banda, makikita si Lee na iwinawagayway ang kanyang palakol. Ilang sandali, sinabi niyang, kaunti na lang, sabay buntong hininga. Nang isang lalaki ang lumapit sa kanya, sinabing, Lee, may mga survivor na lumalaban sa mga zombie. Wika ng may pag-aalala, sagot ni Lee, mga survivor. Nagtatakang tanong niya, sa kanyang paglingon, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita dahil sa husay at lakas nila Mo sa pagpatay ng mga zombie. Tila napanganga si Lee sa kanyang nasaksihan at napasabi, ang lakas nila. Anito nang may paghanga, tumaas ang kanyang tinig at wika, tulungan natin sila. Kaya naman sinabihan ni Liu si Mo, papunta sila sa atin, wika ng may pagkabahala. Sagot naman ni Mo, nakita ko na. Ipagpatuloy lang natin ang laban. Nang maubos na nila ang mga zombie, nakalapit na rin ang grupo ni Lee sa kanila at makikita sa paligid ang mga nagkalat na bangkay ng zombie. Wika ni Lee, bro,
napakalakas mo. Hindi ka man lang napagod matapos mong mapatay ang napakaraming zombie. Aniya ng may paghanga. Dagdag pa nito, kayo ba ang naninirahan sa building na iyon? Wika niya ng may kaunting hiya. Pasensya na kung nailagay ko kayo sa panganib. Hindi ito ang lugar para mag-usap. Bakit hindi na lang kayo sumama sa amin sa camp? Pagtatakang tanong ni Mo. Camp. Nakangiting tugon ni Lee. Oo, nag-establish kami ng survivor camp. Napaisip naman si Mo. Si Shayna at si Lian ay naging mutant zombie. Kailangan naming humiwalay sa dalawang ito. At hindi ko gustong kargahin si Labo, ngunit si Liu Zhanghao, nag-aalalang saad ni Mo sa kanyang sarili, habang makikitang hinahabol ni na Liu at Labo ang kanilang hininga dahil sa pagod. Dagdag pa ni Mo, bukod pa kay Shayna, malakas din si Liu, kaya mas mainam na makahanap siya ng isang lugar na mapupuntahan. Kaya naman, tanong ni Mo kay Lee, saan makikita ang inyong camp? Sagot naman ni Lee, sa Ginkgo Community. Sumabay na kayo sa amin, aniya ng may ngiti. Saad pa ni Lee, ang mga malalakas na tao tulad mo ay welcome sa boss. Sagot ni Mo habang kinukuha ang isang bagay sa kanyang bag, isang sombrero. Aniya, ayos. Puntahan na natin. Pakiusap, ituro mo ang daan. Sumang-ayon naman si Lee. Makikita naman ni Mo ang sombrero kay Shayna, ngunit sa isip ni Mo, si Shayna ay stable pero mas mainam na mag-disguise kung sakaling may mangyari. Makikita naman si Shayna na nagpapakyut habang suot ang sombrero. Sa isang malaking gusali na may mataas at matibay na pader, isang pangunahing seguridad para sa kaligtasan, makikita ang mga walang muwang na zombie sa paligid nito. Nakarating na sila Mo sa survivor camp. Sa loob nito, pinaliwanag ni Lee ang sistema ng seguridad sa loob ng camp. May mga taong nagbabantay at nagmamasid sa sitwasyon sa labas at kung may makikitang di nais na pangyayari, agad itong sinasabi sa lahat, at sila ang gumagabay upang mag-evacuate o kaya'y magtago. Dagdag pa niya, ang aming camp ay nasa second floor at kung sakaling lilisanin namin ang lugar na ito, sigurado hindi kami maabot ng mga zombie. Aniya habang umaakyat sila ng hagdan. Sa itaas, makikita ang isang babae na nag-check ng mga sugatan at mga supply. Sa kabilang banda, nagtanong si Mo kay Lee kung anong ginagawa nila, aniya ng may kuryosidad. Paliwanag ni Lee, nire-record ang mga nawala at nakuha. May 3 team sa camp, at ako ang captain ng team 2, wika nito ng may ngiti at pagmamalaki. Habang pinagmamasdan ni Mo ang mga ito, naisip niyang bagamat maliit, ngunit ang camp na ito ay organisado. Ang taong ito ay gumawa ng camp sa loob ng mixing panahon, siya ay hindi ordinaryong tao, wika niya sa sarili ng may ngiti. Sa pagpapatuloy, sinabi ni Lee, oras na para makita ninyo ang aming boss. Matutuwa siyang makilala ang isang malakas na taong tulad mo. Sa loob naman ng isang silid, makikita ang isang babae na nakaupo at kumakain ng lollipop. Wika nito, Liu, may mga bago ka bang kasama ngayon? Bakit hindi mo sila ipakilala sa akin, aniya ng may kalmadong tinig. Dagdag pa niya, naging mabagal kayo nitong mga nakaraan, at 3 araw kayong nangangalap ng mga supply, kaya ang buong akala ko ay namatay ka na sa daan. Morning's done, the day is one. Sun against it and everything's fine. A gentle breeze, the city's slow.